Being included in the list of God's people is always a blessed privilege. Now, dito sa bansa natin, kung hindi ako nagkakamali, ang PSA o Philippine Statistics Authority ay gumagawa ng census sa ating populasyon sa tuwing ika-5 taon. Ang layunin nito ay para magkaroon ng official inventory of the human population at malaman kung ilan ang mga bahay na meron sa ating bansa at yun ang magdidetermina kung ilan ba ang mga magiging congressional seat, mga kakatawan sa atin sa Kongreso sa bawat region na meron tayo, at dito rin i-determine ng ating pamahalaan kung gaano kalaki ang dapat i-allocate na budget para sa mga programa na meron tayo. Ang unang census ay ginanap noong 1799 at alam niyo ba na sabi sa talaan natin noong 1799 ang ating pong bansa ay merong 1,502,502,574 na populasyon. 1,502,574. Ang huling census ay noong 2020 at meron na tayo ngayong 109,035,343. Noong unang panahon sa ancient world, ang primary reason kung bakit gumagawa ng census ay para sa taxation at military training. Gusto nilang malaman kung ilan sa mga tao ang pwedeng magamit na mga kawal sa larangan ng pagtatanggol sa isang bansa o sa pakikipaglaban sa sinumang mga invader ng isang bansa. At ganun din, malaman kung papaano nila i-raise ang kanilang pera para sa pondo sa anumang mga gagawin o mga programa ng isang bansa. Noong araw pa ginagawa na yan. Ano ang layunin? Bakit gumawa ng census dito sa Book of Numbers? Now, it was actually an opportunity and obligation for them to say, I am here. If there are taxes to be paid, you know where to find me. Or, if there is a war to fight, I am on your list, you can count on me. But more than that, brethren, meron pang mas mahahalagang leksyon at layunin kung bakit kinakailangang bilangin ang mga Israelita noong panahong ito ni Moses ayon sa utos ng Panginoon. At yan ang ating titingnan ngayon pong umaga. Being included in the list of God's people is always a blessed privilege. At nais ko i-share sa inyo ang 4 na bagay patungkol sa mga layunin o kadahilanan kung bakit kinakailangan na bilangin ang sambahayan ng Israel dito sa Book of Numbers chapter 1. First, para ipakita na ang pangako ay natupad. The promise was carried out. It's number 1. And then number 2, para ipahayag that there is a privilege to be counted on. And then, number 3, this is a plea for commitment. Last but not the least, this is a preparation for conflict. So, let's look at this one by one. Ang unang dahilan kung bakit kinakailangan na bilangin ang sambayanan ng Israel ay upang makita na ang pangako ay naisa sa katuparan. To show God's faithful and gracious fulfillment of His promise to Abraham. Matatandaan nyo mga kapatid na ang lahi ni Abraham na pumunta sa Ehipto noong kapanahunan ni Jose at ni Jacob ay mga 70 people lamang. Mula dun sa 12 tribo, 70 lang sila nung sila ay pumunta sa Ehipto noong panahon ni Jacob at ni Jose. Noong papalabas na sila ng Ehipto, ayon dun sa binasa natin ngayon, hindi ibinigay ang eksaktong number. Nung bilang, siguro sa dami nila. Ang ibinigay na numero sa atin ay yung bilang ng mga lalaki na pwedeng makasama sa digmaan mula sa edad na 20 hanggang pataas. At ang bilang nila ay 603,550. Ito yung mga men of fighting age. Hindi binilang, hindi binanggit kung ilan ang babae, ang mga bata, kaya ang estimated ng mga scholars na lumabas mula sa Ehipto, mula doon sa 70 persons na pumasok sa Ehipto, ay 2 milyong mga tao na mga Israelita ang nakalabas sa Ehipto, ang nakatawid sa dagat na pula at nakakita ng mga dakilang himala
ng Panginoon. So dito makikita natin na napaka-dramatic yung fulfillment ng Diyos sa pangako niya kay Abraham. Tandaan natin, nung tawagin ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng mga Chaldeans, particularly sa lugar na kung tawagin ay Ur, binigyan siya ng pangako ng Diyos. Genesis 12 verse 2, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. That's a promise. That's a promise to Abraham. And then in Genesis chapter 15 verse 5, and he brought him outside and said, look toward heaven and the number of the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. So, ngayon, unti-unti nang tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Tandaan nyo, nung tinanggap ni Abraham ang pangako na siya magiging ama ng maraming bansa, na siya magkakaanak, si Abraham nung panahon na yun ay 75 years old na. Bukod doon, wala silang anak. Bukod doon, ang kanyang asawang si Sarah ay isang babaeng hindi pwedeng magkaanak. O pwede natin sabihin siya isang bao. And of course, brethren, na ang pangako kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming mga descendants. Hindi lang ito tumutukoy sa lahi, no, ng mga Israelita by blood, kundi ito'y tumutukoy din sa bagong Israel na siyang iglesia, na ang mga kasama rito ay mga Hudyo at hindi Hudyo na mananampalataya kay Kristo. Pinakita ko sa diagram natin kanina, sa Abrahamic covenant, there is a natural descendants, and along with the natural descendants, there is a spiritual descendants. Ang natural descendant ay ang mga Israelita. Ang spiritual descendants ay yung mga taong nanampalataya kay Kristo tulad ng pananampalataya ng kanilang amang si Abraham doon sa ultimong binhi ni Abraham na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sila ang mga spiritual descendant ni Abraham at kabilang tayo roon. Kinakailangang i-preserve ng Diyos at padamihin ng Diyos ang natural descendant niya, sapagkat doon magsisimula ang spiritual descendant. So, yung census ay isang tangible and physical reminder that God had carried out His promise by multiplying the natural descendants. Indeed, God had been faithful to His word. Totoo na ang Diyos ay tapat sa pangako niya sa kanyang salita. Hindi ba mga kapatid, ito ay isang malaking encouragement din sa atin. Na tayo ay napabilang ngayon sa bagong tipanan ng Diyos, na ang Diyos na ito na naging tapat sa pangako niya kay Abraham, ay isang Diyos din natin ngayon na tapat sa lahat ng kanyang pangako sa mga taong kabilang sa bagong tipanan. Maraming pangako ang Diyos sa mga taong nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, ang ultimong binhi ni Abraham. Halimbawa lang, pangako ng Diyos na siya'y magiging tapat sa atin sa panahon ng mga pagsubok na ating daraanan. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:13 na yung mga pagsubok daw na dadaanan natin ay pangkaraniwang pagsubok na dinadaanan ng mga tao. Pero ang Diyos, hindi niya tayo bibigyan ng lagpas sa ating kakayanan. Bagkus, magpo-provide siya ng paraan upang ito'y ating matagalan at ito'y ating mapagtagumpayan. 1 Corinthians 10:13. Pinangako rin ng Diyos sa Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus. Hindi ko kayo pababayaan. Ipoprovide ko ang lahat ng pangangailangan ninyo. Now, hindi ibig sabihin, ibibigay ng Diyos lahat ng luho natin, lahat ng gusto natin, pero yung pangako niya, ibibigay ko ang kailangan ninyo. Philippians 4:19. Sinabi rin sa Colossians 3 verse 24, pinangako roon na anumang gagawin natin ng buong puso para sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala. Pinangako rin niya sa Hebrews chapter 6 verse 10 na hindi daw kalilimutan ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa nating pagpapagal para sa mga banal. Hindi niya kakalimutan. God will never overlook our work and labor of love for His saints. Ibig sabihin, kung ano man ang ating iniaambag, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ginagawa natin ng buong puso, ano man ang ating tinutulong sa ikabubuti ng iba, yung pagtulong sa nangangailangan nating mga kapatid, maaaring nakakalimutan ng mga taong yun na tinulungan mo siya. Maaaring makakalimutan ng mga taong yun ang ginawa mong mabuti sa kanya. Pero sabi ng Hebrews 6:10, God will never overlook your work and labor of love for the saints. Tanda
Tandaan natin yan, mga kapatid. Pinangako niya rin sa James chapter 1 verse 12 na ang sino mang magiging matatag sa panahon ng mga pagsubok ay tatanggap ng putong ng buhay. Ang kailangan lang nating gawin ay lumakad ng may pananampalataya. All we need to do is to walk by faith and not by sight. Pagtiwalaan natin siya na siyang nangako sa doon sa mga taong kabilang sa kanyang bagong tipanan. Trust Him and not trust our own feelings. That's number 1. The promise was carried out. Number 2, pinapakita rito sa pagbibilang ng mga tao ng sambayanan ni Israel na there is a privilege to be counted. Hindi binilang yung mga tao individually. Paano sila binilang? By families. Tama? By tribes. By clans. Hindi individual na para bang disconnected ang isa sa isa't isa. Pinapakita rito, para maging kabilang ka sa sambayanan ni Israel, dapat bahagi ka ng isang family network. Pero ang gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, alam nyo ba na hindi lahat ng kabilang sa sambayanan ni Israel ay mga lahing Israel? Hindi lahat. Noong ang mga Israelita ay nakalabas sa Ehipto, mayroong mga grupo ng mga tao ang sumama sa kanila. Basahin natin. Exodus chapter 12, verses 37 to 38. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglalakad. Bukod pa sa mga babae at mga bata. Ibang lahi, mga kawan, mga baka, at napakaraming hayop ang umahon ding kasama nila. So meron ding sumama na ibang lahi na may daladala ring mga hayop at may mga daladaling kawan. Sino to mga taong ito? Ito yung mga tao na nalaman nila at nasaksihan nila ang kapangyarihang ginawa ng Diyos sa sambayanan ng Israel. Nakita nila kung gaano napaka-espesyal ng pagkilos ng Diyos sa sambayanang ito. At dahil doon, gusto nilang sumama sa kanila. Hindi sila pinagbawalan ng Diyos. Pero nagbigay ang Diyos ng instruction. Para mapabilang kayo sa sambayanan ni Israel, ang dapat mangyari ay, una, kikilalanin ninyo na si Yahweh lamang ang totoong Diyos. Paano ninyo kikilalanin? Kinakailangan silang magpatuli. Yan ang gagawin nila. And then they will be adapted to the family structure. Ang isang bagay na mapapansin natin, hindi gumawa ang Diyos ng isa pang tribo. Di ba? 12 tribo sila. Hindi gumawa ang Diyos ng ika-13 tribo para doon sa mga non-Israelite na sasama sa kanila. Hindi. Ang ginawa, sinircumcise sila and then dinistribute sila sa mga families. Inadapt sila sa pamilya at sa sambayanan ng Israel. Ang ganda, hindi ba? Because it is privilege to be counted as one of God's people. And this is, brethren, what is true to you and me in the New Covenant. We are adopted to God's family by virtue of our union with Christ. Kaya ka napabilang sa bagong tipanan dahil ikaw ay inampon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kaugnayan mo kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng pananampalataya sa Kanya, then you are included, adopted, assimilated to the new covenant people of God. Now, kaya hindi ko mansan maintindihan yung mga nagpo-profess na mananampalataya sila ni Kristo and then later on, gusto na nilang talikuran yung pananampalataya nila. At ayaw na nilang sumunod kay Kristo at gusto na nilang sundin kung ano yung dinidikta ng kanilang puso o yung iba'y bumalik na sa mundo. Paano mo i-renounce ang isang napaka-wonderful privilege? How can you renounce such a wonderful privilege? How can you renounce such a glorious status? Bakit mo gustong talikuran ng isang walang hanggang biyaya, isang walang hanggang mana? Kung handa mong talikuran ng lahat ng yan, ang ibig sabihin, mula sa simula, hindi ka pa talaga ligtas. Hindi ka pa talaga mananampalataya. Sapagkat kung talagang naintindihan mo to, paano mo tatalikuran ng kayamanan? Meron ba sa inyong tatalikod sa kayamanan? Kung may magbibigay sa inyo ng ginto ngayon, sasabihin nyo, hindi ko kailangan yan. Bigay lang ha. Kung may magbibigay sa inyo ng house and lot ngayon, hindi ka na mangungupahan ng bahay. Sasabihin mo, gusto ko sa tent. May problema ka sa pag-iisip. How can you renounce such a wonderful privilege to be part of God's family, to be promised of an eternal inheritance? How can you do that? For me, it is unthinkable. Unless
From the very beginning, you were a stranger in the faith. Kaya nga, pag binasa mo si John, si Apostle John, sa 1 John, mababasa nyo yung, pag binasa mo yung statement niya sa 1 John chapter 3 verse 1, makikita mo yung excitement doon eh. Tingnan nyo, sabi niya rito, see what kind of love the Father has given to us that we should be called the children of God. So you can see there, you can sense the emotion, you can sense the excitement. See what kind of love the Father has given to us that we should be called the children of God. The privilege to be counted. But not only that, the plea for commitment. Bakit ba sila binilang? Because ito'y pagpapakita na dapat silang magkaroon ng commitment sa kanilang sasambayanan mismo ng Israel para sa kalwalatian ng Diyos. This set of names and numbers in this chapter is about commitment. May mga responsibilidad na dapat nilang gawin bilang kabahagi sa isang kinatipang bayan ng Diyos. Yung responsibilidad na yan ay dapat suportahan nila ang gawain ng Panginoon. Yung mga Levita, napansin nyo, wala silang mamanahing lupa sa lupang pangako. Wala silang lupa na sasakahin. Wala silang lupa na tatamnan. Paano sila mabubuhay? Ang mga membro ng ibang tribo ang susuporta sa kanila. Susuportahan ang lahat ng kanilang pangangailangan para magampanan ng mga Levitang ito ang espesyal na tungkulin nila bilang tagapangalaga ng tabernakulo. Sapagkat ang trabaho ng mga Levita, sila yung nagsiset up ng tabernacle, sila rin yung nagdismantle ng tabernacle para pagka magkakampo sila, isi-set up nila. Walang pwede mag-set up nun, mga Levites lang. Pagka kinakailangan nila maglakbay na, i-dismantle nila, kakalasin nila, sila lang ang pwedeng kumalas. At yung mga materialis na dadalhin nila, sila lang ang pwedeng magbitbit. Sila lang ang pwedeng mag-furnace. Sila rin ang mga ngalaga nung mismong tabernakulo. Maproteksyon na nila yung mga tao na hindi sila basta-basta makapasok doon o makapunta roon. No, baka yung mga batang makukulit, baka yung mga teenager gusto maglaro, biglang pumunta doon sa tabernacle, mamatay. So, kinakailangan nilang nandoon sila yung magbabantay. Yung mga materialis na gagamitin doon, sinong susuporta? Yung 11 tribo ni Israel. Lahat ng kanilang pangangailangan ay gagawin, ay ipagkakaloob nila. Alam nyo, mga kapatid, sa bagong tipanan, wala nang mga Levita. Nung dumating si Kristo, pinulfill na ni Christ ang lahat ng mga trabaho ng Levites at lahat ng mga trabaho ng mga saserdote o mga pare. Sa New Testament, meron na lang iisang high priest. Sa Old Testament, ang mga high priest, ang mga anak ni Aaron. Sa bagong tipanan, ang high priest si Christ na lang. Pero yung mga Christians na kasama sa bagong tipanan, babae man o lalaki, ang tawag sa kanila, royal priesthood. 1 Peter chapter 3 verse 9. So, yun yung makikita nyo, yung what is physical becomes spiritual in the New Testament. Ngayon, ang mangyayari, dapat may mga miyembro doon sa iglesia na committed members para mapanatili yung sound ministry. Dapat may mga pastor at mga diakono na dapat deboto sa kanilang tungkulin para mapanatili yung integridad ng gawain ng iglesia at maging mabuting saksi bilang isang iglesia sa isang mundong makasalanan na dinadala ang ebanghelyo ng tapat sa mga tao sa paligid. Kung ikaw ay totoong Kristiyano ngayon, dapat maging membro ka ng isang local na iglesia tulad ng SGCC. At dapat mag-commit ka sa ministeryo ng iglesia. Alam nyo, isa sa mga attraction kung bakit marami ngayon na nagwo-worship sa mga mega church, because they want to be anonymous. Yung bang aating ka doon, di ka mapapansin ng mga tao pag umalis ka na. Kasi ayaw ng commitment. Ayaw ng commitment. Pero hindi yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yan ang tama. Ang kalugod-lugod sa Diyos ay dapat we are family of insiders. We are family of people who have made a commitment to one another. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga kahinaan, kapintasan. Sabi nga natin sa English, quirks and faults. Iba-iba ang personalidad sa loob ng iglesia. May mga palabiro, may mga taklesa. Ibang pasok na lang ng pasok nang wala sa lugar. May mga seriously boring na kasama. Meron naman mga slow learners. Meron naman pabida, lagi na lang siyang bida. Pag may sinabi ng isa, meron din siya sasabihin. Iba-iba. Tama ba? Nakikita ba natin yan? Pero di ba ganun talaga sa pamilya? Iba-iba ang ugali. Iba-iba ang katangian. Iba-iba ang personalidad. Pero tayo pamilya pa rin.
Pamilya mo pa rin sila. Hindi pwedeng sabihin ng tatay at ng nanay, ayoko sa'yo, napakakulit mo. Dito ako sa isang anak ko na napaka-behave. Hindi. May mga talagang hindi behave. Pero anak mo pa rin, mahal mo pa rin. The same also is true in the church. Dapat nasa membro ka ng isang family. Isang iglesia na handa kang magpahubog ng iyong personalidad, ng iyong katangian, at handa ka ring magamit para hubugin ng iba. Alam niyo mga kapatid, yan ang kailangan. Hindi tayo dapat mga family of outsiders. We must be a family of insiders. We must be a family of different personalities. 'Di ba? May nagsabi ng iglesia daw dapat parang hospital. 'Di ba sa hospital, ginagamot ang iba't ibang klase ng may sakit. Ayoko diyan. Malusog ako eh. Ayoko pumunta diyan. Hindi pwede. Alam mo kung ikaw, tingin mo sa sarili mo, naghahanap ka ng isang malusog na iglesia, pag pumasok ka ron, magkakasakit na sila. Naghahanap ka ng perfectong church. Pag nakarating ka ron, hindi na perfecto yan kasi hindi ka perfecto. Ganun talaga. May mapupuna ka, pero hindi dahilan, hindi mo gagawin kung ano yung tama. Hindi mo gagawin kung ano yung nararapat. Sapagkat yun ang kalooban ni Lord. Yun yung pleasing sa Kanya. Kung ikaw kasama sa hinatipan ng Diyos, kung ikaw kasama sa New Covenant, you must be part of the local church. The Israel as a nation, if you want to be part of the Israel as a nation, you must be part of what? A family structure, of a clan, of a tribe. Alam nyo, ang isang dahilan lang kung bakit hindi ka magkukumit ng sarili mo sa isang local church, o kaya naman, kung bakit aalis ka dyan sa church na yan, kapag hindi na ipinangangaral ang ebanghelyo ng may katapatan, maghanap ka na ng ibang simbahan. Kapag ang doktrina ay hindi malinaw na nakasalig sa banal na kasulatan, no, you can find a church. O hindi mo na mapagtitiwalaan yung leader ng iglesia na siyang mangangasiwa o mangangalaga ng iyong kaluluwa ng may katapatan, then go find a church. Pero kung personalidad lang, hindi ko gusto mabiro, mga tao rito mabibiro, hindi ko gusto rito, tahimik masyado, hindi namamansin, o kaya naman ayoko ng kanyang damit, ayoko the way he dress, o yung kanyang suklay, dapat pag ganito, pag ganun. May katulad ko, wala nang pagaganunin. Kasi, I don't think, yun lang tatlong reasons, brethren. I have heard preachers saying many reasons you should leave the church. I don't think you should leave the church for any other reason that yung binanggit ko kanina. If the gospel is not being preached faithfully, then leave the church. If the doctrine is not founded in the scripture, then go find another church. If the pastor or the leader na nagpipreach at nagtuturo, you think you cannot entrust yourself to him because he cannot shepherd your soul, then go find other pastor to shepherd your soul. But other than that, personalities, other than that, no. Kasi kahit saan kang pumunta, merong iba-ibang personalidad. Kahit saan kang pumunta, may mga kapintasan. Parang ang mga tao, puro mga may hello dito, no? Na para bang wala. Habang tumatagal, makikita mo yun. Let us all be family of insiders. Kaya nga binilang sila because they want to be a family of insiders. Last but not the least, preparation for conflict. Pansinin ninyo yung binilang kanina, nabasa natin kanina, di ba? Ang binibilang lang, yung mga lalaki sa edad na 20 taon pataas. Bakit sila binilang? Sapagkat sila yung ihahanda na makikipaglaban sa conflict, makikipaglaban sa digmaan. At ang nagather na bilang ay 603,550 men of war. Verse 46. What is the indication? What is the assumption? It indicates that Israel was going to have fight for the promised land. They will fight for the promised land. Yung mga kalaban nila na madadaanan nilang mga bayan, mga lugar, hindi ito mga tao na basta-basta na lamang magtataas ng kanilang banderang puti. Suko na kami sa inyo. Sige. Walang ganun. Laban yan mga yan. It means blood. It means toil. It means tears. It means sweat. Pero yung physical conflict na haharapin ng Israel ay isang anino ng spiritual warfare na haharapin naman ng lahat ng Kristiyano sa bagong tipanan. Christian life is a warfare. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi ni Paul, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. So we are to be a fighting saints. We are to be a fighting saints. Lala ang iglesia at ang bawat Christian sa bagong tipanan ng Diyos ay mga tinawag para lumaban para sa simulain at katotohanan at interes ng Diyos. Laban kay Satanas, laban sa kasalanan, laban
laban sa mga maling paniniwala, laban sa mga maling pagsamba, laban sa maling ebanghelyo, at laban sa mga natitirang kasalanan dito sa ating mga puso. Pero isang napakaganda, si Jesus na ating manunubos ay siya ring kapitan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo iiwan ni Kristo sa labang ito. Kung papaano ang laban ng Israel sa kanilang mga enemies, sabi niya, I will fight for you. Christians will not fight by themselves alone. Christ will be their captain. Ang Panginoong Kristo ang magsisilbing kapitan nila. Sa pagtatapos, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang sino mang napapabilang sa bagong tipanan ay yung mga taong tinubos at iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sila lamang ang siyang enlisted sa armies of believers. Sila lamang yung pinangakuhan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi promised land. Ang pangako ng Diyos ay heaven. Ang pangako ng Diyos ay new heavens and new earth. Yun ang pangako niya. Tiyakin mo ang pangalan mo ay kasama sa listahan ng Diyos. Tiyakin mo ang sarili mo na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At ang paraan lamang para matiyak mo ay dapat ay lumapit ka kay Jesus at ipagkatiwala mo ang iyong sarili na siya lamang ang tagapagligtas ng mga makasalanang tulad mo. At ang kanyang ginawa doon sa krus, ang siyang tanging katubusan ng iyong kaluluwa. Maging handa ka rin na talikuran ng anumang kamalian at kasamaan. At mag-enroll ka sa service ng host of God. Ibig sabihin, mag-enroll ka sa paglilingkod sa Kanya. Mag-commit ka hanggang sa araw na ikaw ay kunin niya. Iyon ang mga totoong mananampalataya ni Jesus. Sila yung mga totoong kasama sa bagong tipanan. Ibinilang sa kanyang kawan, sa kanyang pamilya, at inihahanda sa isang labanan, ngunit pinangakuhan ng buhay na walang hanggan. Sana lahat tayo kasama rito. At kung mayroon pa rito hindi nakakatiyak, anong hinihintay mo? Huwag mo nang patagalin pa, huwag mo nang ipagpabukas pa. Lumapit ka na kay Jesus sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Manalangin tayo. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen.